Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1871. Tumanggaw si Selena at pinayuhan si Jack. Sige. Please don't overwork yourself, naiintindihan mo ba? You have to relax when it's time to take it easy. Naiintindihan ko. Katatapos ko lang pumasok sa first grade soul penetrating level, at kailangan ko lang magsanay sa umaga nitong 2 araw. Hihinto ako sa pagsasaliksik tungkol sa paglilinang ng mga table tasks sa gabi at huminga, pagsang-ayon ni Jack na may walang magawang ngiti. I can't help it, members of the Alliance Guard won't let us off the hook so easy. I'm sure that they'll do something. Para maiwasan ang isang kakilakilabot na labanan sa pagitan ng magkabilang partido, sa tingin ko ang mga pangunahing sekta ay hindi agad makikialam sa bagay na ito. Magpapadala sila ng ilang puwersa sa ilalim ng kanilang kontrol para magdulot ng gulo. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hindi ba tayo magkakaproblema? Maaaring nasa isang mapanganib na sitwasyon tayo sa loob ng ilang araw. Nagsimula na namang mag-alala si Selena nang marinig niya ito. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Baka isipin nila na wala tayo sa 9 armies, at baka magdulot sila ng kaguluhan sa Sword King Clan, pero narinig ko na may pangunahing sekta malapit sa kinaroroonan ng Sword King Clan, kaya hindi nila maaaring mapuksa ang Sword King Clan. Sa oras na sila ay makarating sa 9 army natin sa level ng 1 o 2. Medyo confident si Jack sa mga bagay-bagay. Pagkalipas ng ilang araw, nang ang ibang mga Fortress Masters ay nakalusot sa first grade soul penetrating level. Humalaklak siya. Kasama ang aking husay sa pakikipaglaban at kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang ating bagong sekta ay hindi madaling matapakan, kahit nakilala tayo bilang isang bagong sekta. Oo, hindi kami matatakot hanggat hindi sila nagpapadala ng mga masters sa 7th o 8th grade souls penetrating level. Higit pa rito, ang asawa ko ay isang 3rd grade premium alchemist. Wala kaming dapat ikatakot kapag nakapagpahinga ka na ng sapat at makakalusot muli sa hinaharap. Tumanggaw si Selena at ibinuhos kay Jack ang isang baso ng red wine bago ito nakangiting sinabi, "Honey, try the dishes." Kumain si Jack ng ilan sa mga pinggan bago inubos ang baso ng alak sa isang lagop. He then lamented, "We've left for almost 3 months. I wonder how Kylie is right now. I really miss that little girl." Oo, miss ko na rin siya. Nagbuhos din si Selena ng isang baso ng red wine at humigop bago siya nagsabi, "Gayunpaman, ang aming anak na babae ay may sariling paglalakbay sa buhay. Sa ngayon, walang masyadong mga tao na may mataas na husay sa pakikipaglaban doon. Ang aming pamilyang puti ay nagpapanatili pa rin ng ilang mga tao na may mataas na kahusayan sa pakikipaglaban doon, kaya kailangan lang ni Kylie na magsanay ng seryoso. Siya ay napaka-talented sa susunod." Ang dalawa sa kanila ay uminom at nag-usap sa kanilang pagkain, at ito ay isang parang bahay, maaliwalas na kapaligiran. Samantala, mayroong isang malaking lungsod sa isang napakalaking bundok kung saan 50 hanggang 60 tao ang nakaupo sa pangunahing bulwagan ng lungsod. Ang 50 hanggang 60 katao ay nagbigay sa mga tao ng isang solemna at seryosong pakiramdam. Ang mga taong ito ay mga nangungunang master sa mundong ito mula sa 6 na pangunahing sekta ng Alliance Guard. Isa sa mga matatandang lalaki ay si Master Loador ng Crystal Cloud Clan. Tiningnan niya ang mga tao doon bago siya nagsalita, ang sitwasyon ay ayon sa aming inilarawan. Ipinalam din namin sa lahat ang tungkol sa sitwasyong alam namin. Tinipon namin ang lahat dito upang pag-usapan kung ano ang gagawin tungkol dito. Lahat, mangyaring sabihin sa amin ang iyong opinyon. Katatapos lang niyang magsalita nang tumayo si Master Mackenzie at sinabi sa iba, "Kapareho ko ang opinyon ni Master Loador. Hindi natin ito pwedeng pabayaan. Tutal, napakaraming tao ang pumasok sa lugar natin ng sabay-sabay, at ang Bloodshed Clan ay tuluyang nabura. Wala nang anumang Bloodshed Clan sa hinaharap at kami. Isa sa 6 na pangunahing sekta, huwag kang gumawa ng anuman. Kutsain ba tayo ng anti-Alliance Guard sa hinaharap? Ang mga puwersang sumusunod sa atin ay mabibigo ng husto." Kabanata 1872. Oo. Tama si Master Mackenzie. Hindi natin mabibigo ang mga puwersang sumusunod sa ating mga yapak. Isang elder mula sa ibang sekta ang bumaril. Siyempre, kailangan nating kumilos.
Kung tutusin, ang ating Alliance Guard ay may 6 na sekta, habang ang Anti-Alliance Guard ay mayroon lamang 5 pangunahing sekta. Ang kanilang kabuoang lakas ay hindi kasing ingrandi ng atin, at ang mga puwersang sumusunod sa kanilang pamumuno ay hindi kasing dami ng atin. Hindi natin kayang lunukan ang mapait na tabletang ito sa katahimikan. Tama, hindi tayo maaaring magdusa sa katahimikan. Freak, kailangan natin silang turuan ng leksyon. Sabi ng isa pang sect master, tumayo din. Dahil ang lakas ng loob nilang lipulin ang isa sa mga sekta natin, puksain natin ang 2 sa kanila. Buhay pa ang mga 200,000 ng mga faker na nakapasok sa lugar na ito. Kung puksain natin ang 2 sa mas maliliit nilang sekta, ang bilang nila ay bababa ng humigit kumulang 200,000, tama ba? Haha, gagana yan, di ba? Isang elder na may puting buhok ang nag-isip tungkol dito at nagkomento, mga 600,000 sa kanila ang pumasok, at marami sa kanila ang namatay. Sa palagay ko ay hindi na matatapos ang cycle ng paghihiganti. Dahil iminungkahi ni Josh Wallman na hayaan na natin ang mga bagay-bagay, sa palagay ko ay maaari tayong humingi ng ilang benepisyo sa Anti-Alliance Guard at ibagsak na lang ito ng buo. Nagdilim ang ekspresyon ni Master Loador sa mungkahing iyon. Ang Bloodshed Clan ay orihinal na isang puwersa na umaasa sa kanilang Crystal Cloud Clan, ngunit dahil ang Bloodshed Clan ay nabura, siya ay nabalisa kahit na ang iba pang malalaking sekta ay hindi. Tumayo siya at nagsalita, kumikinang, Master Hackford, naging duwag ka na habang tumatanda ka. Mas gugustuhin mong itali ang iyong buntot sa pagitan ng iyong mga binti, na napakagaan sa iyong komportableng buhay. Nakikita ng lahat na lumakas tayo, ngunit pinili mong hindi ipaghiganti ang aming mga pagkatalo. Haha, mas nagiging mahiyain ka habang tumatanda ka, di ba? Ilang matatandang lalaki ang natawa sa sinabing iyon. Tungkol sa isa pang lalaki, sinabi niya kay Master Hackford, lahat, mangyaring tumahimik. Kilalang kilala ko si Master Hackford at hindi siya isang taong takot sa komprontasyon. Dapat may sarili siyang ideya kapag sinasabi niya ang sinasabi niya. Bakit hindi natin pakinggan ang kanyang opinyon dahil lahat ay narito para sa isang talakayan? Sige, kung gayon. Dahil nandito tayo para sa isang talakayan, kailangan nating makinig sa mga opinyon ng lahat. Kung hindi, natatakot ako na baka sabihin ng iba na arbitraryo ako kapag gumagawa ng isang bagay, ungol ni Master Loador, medyo hindi nasisiyahan habang malamig siyang umupo. Napatingin ang lahat kay Master Hackford, at ngumiti siya ng mapait bago sinabing, sa totoo lang, hindi ako natatakot. Bahagya akong natakot dahil nasa ganitong edad na ako ngunit marami kaming magiging casualty kapag nakipag-away kami. Higit pa rito, naiintindihan ko si Josh ng Sword King Clan. Dahil sinabi niya na ang kalaban ay may master at talented na binata, magkakaproblema tayo kung lumaki siya ng husto. Haha, problema. Anong nakakagulo dyan? Nabalitaan ko na nasa 7th grade ultimate god level lang ang binata. Okay, sobrang talino niya dahil kaya niyang makipaglaban sa isang tao sa 1st grade. Soul penetrating level. Kung tutusin, walang mga taong sobrang talino ang mga sekta natin. Panunuyan ni Master Loador. Gayunpaman, siya ay may mababang husay sa pakikipaglaban. Ano ang dapat ikatakot kapag madali natin siyang mapatay kung magpapadala tayo ng isang tao na nasa 3rd o 4th grade ultimate god level? Pagkatapos ay tumunog si Master Mackenzie, na nagsalita sa ngalan ni Master Loador, Master Hackford, naisip mo na ba ito? Dapat nating labanan ang binatang ito dahil napakatalino niya. Kailangan natin siyang patayin, kahit man lang. Tumanggo rin ang isa pang matanda. Tama. Kahit ano paman, miyembro ng Anti-Alliance Guard ang binatang iyon, at mas mabuting patayin natin siya kung hindi natin magagamit ang ganoong tao. Mawawala lang natin ang mga problema sa hinaharap kung papatayin natin siya, o masusumpungan natin ang ating sarili sa malaking problema kung hahayaan natin siyang lumaki. Baka makakuha ng isa pang malaking sekta ang Anti-Alliance Guard. Kabanata 1873. Sige, gagawin ko kung ano man ang desisyon mo. Anyway, binibigkas ko lang ang opinyon ko, at sana hindi magsisi ang lahat sa huli. Mapait na ngumiti si Master Hackford. Alam niyang wala itong silbi kahit ano pa ang sabihin niya. Karamihan sa mga taong naroroon ay mga nakatataas na tao, at iyon ang dahilan kung bakit sila nagbigay ng mataas na pagpapahalaga sa kanilang karangalan. Sa pagkakataong ito, nais nilang kumilos dahil pakiramdam nila ay nawalan sila ng dangal. Dahil karamihan sa kanila ay sumang-ayon sa ideya, hindi mahalaga kung ano ang sinabi niya. Upang maging patas, pinakamainam kung itataas natin ang ating mga kamay at bumoto, nagpasya si Master Loador habang siya ay muling tumayo.
Paano ito? Ang mga sumasang-ayon na kami ay kikilos at ipadala ang aming mga subordinate na puwersa upang salakayin sila ay magtataas ng kanilang kamay. Ang mga hindi sumasang-ayon ay hindi na kailangan. Di nagtagal, humigit kumulang 80% ng mga taong naruroon ang nagtaas ng kanilang kamay. Hindi nagtagal ay lumitaw ang isang nasisiyahang ngiti sa mukha ni Master Loador nang makita ang maraming nakataas na kamay. Mukhang lahat ay ayaw sa mga duwag na tao. Dahil takot si Master Hackford sa kalaban na lumaki, sa tingin ko ang binata at ang mga taong iyon ay dapat nasa Pavilion Below Cloud. Anyway, kung wala sila sa Pavilion Below Cloud, sila ay nasa 9 armies. Magkasundo tayo na magpapadala tayo ng 2 sekta para salakayin ang 2 lugar na ito ng magkahiwalay. Ang Pavilion Below Cloud ay may isang sect master na nasa 2nd grade soul penetrating level at isang elder na nasa 1st grade soul penetrating level. Mayroon lang silang 2 miyembro na nasa soul penetrating level, kaya sa tingin ko kailangan lang nating magpadala ng isang sect na mayroong mga tao sa 2nd grade soul penetrating level. Huminto muna si Master Mackenzie bago siya nagpatuloy, syempre, dahil sinabi mo iyon. Ang binatang ito ay masyadong matalino at natatakot na siya ay makatakas, magpapadala kami ng 2 miyembro sa 3rd grade soul penetrating level, para lang maging ligtas. Foolproof yan? No. Isang sekta na may 2 miyembro na nasa 3rd grade soul penetrating level. Iyon ay ang Blood Stalwart Pavilion. Ang sekta na ito ay may 2 miyembro sa 3rd grade soul penetrating level at 3 1st grade soul penetrating level. 5 masters ang magiging sapat para puksain ang 9 army. Kung ang binatang iyon ay nasa sekta na iyon, siya ay mamamatay. Tumango si Master Loador bilang kasiyahan nang marinig niya ito bago magtanong sa lahat, may ay dadagdag pa ba? Kung hindi, sasang-ayon kami sa kaayusan na ito. Siyempre, ang mga trepeyo na nakuha pagkatapos lipulin ang 2 sekta na ito ay mapapabilang sa mga sekta na nakikilahok. Wala kaming ibang mga opinyon. Magpasya tayo ng ganoon. Nagkatinginan ng maraming tao bago sila tuluyang tumango at sumang-ayon sa mungkahi. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1874. Ang 6 na pangunahing sekta ng Alliance Guard ay nagpadala ng mga tao upang ipaalam sa iba pang mga sekta pagkatapos ng isang gabi ng pagpupulong. Ang mga sektang ito ay hiniling na ihanda ang kanilang mga sarili sa pagsasagawa ng pananambang sa 2 puwersa sa abiso. Ang mga miyembro ng Alliance Guard ay lubos na nagtitiwala sa pananambang na ito. Nagpasya silang ipakita sa Anti-Alyansa Guard ang kanilang lakas at hayaan silang magduso ng ilang pagkatalo. Wala silang ideya, gayunpaman, na ang sect master ng Pavilion Below Cloud, si Tomas Lopez, ay may naisip din kinabukasan pagkabalik niya. Agad niyang ipinaalam sa mga miyembro ng Anti-Alliance Guard ang nangyari. Sa sandaling ito, sa isang malaking bulwagan sa isa pang bundok, ang mga miyembro ng 5 pangunahing sekta ng Anti-Alliance Guard ay magkasamang nakaupo para sa isang talakayan. Nakakagulat ito, ang hinaing ng isa sa matatandang lalaki matapos malaman ang sitwasyon. Madaling ayusin ito kung higit sa 100 o ilang daang tao ang papasok. Kailangan lang nating ipaalam sa Alliance Guard at hindi ito magre-resulta sa isang malaking labanan. Gayunpaman, ano ang pakiramdam na may 600,000 tao na papasok sa lugar ng sabay-sabay? Sumagot ang isang matandang babae, ito ay medyo mahirap. Kapag isinantibi ang 600,000 tao, hindi papayag ang Alliance Guard na mangyari ang ganoong bagay, kahit na 10,000 tao ang pumasok sa lugar, ngayon pa ba sila? Mabuti na lang at humigit kumulang 400,000 sa mga taong pumasok mula sa abandonadong mundo ang namatay, maaaring hindi gaanong magalit ang Alliance Guard dahil dito, medyo. Gayunpaman, may 200,000 tao ang natitira, at tiyak na hindi sila uupo at walang gagawin. Huminga ng napakalakas ang matanda sa kanyang sigarilyo bago siya muling nagsalita, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bakit hindi natin sila talakayin at bigyan siya ng ilang bagay? Wala nang ibang paraan dahil kailangan natin silang ilabas. Kung hindi, mawawalan sila ng dangal. Tumango ang matandang babae. Mukhang iyon lang ang pipiliin natin. Mas mabuti kung magagawa natin ang lahat para pigilan ang laban. Kapag nagsimula na ang labanan, 100 hanggang 200,000 tao ang mawawala sa atin kung alinman sa 2 o 4 na sekta ang mapapawi. Mas masahol pa kung ang magkabilang panig ay talagang nagsimulang mag-away. Ang grupo ng mga tao ay nagkaroon ng kanilang diskusyon sa loob ng ilang oras bago nila tuluyang inihanda ang kanilang mga kayamanan at handa na silang makipag-usap sa mga miyembro ng Alliance Guard. Lumipas ang 1 pang 4 na araw, at sa wakas ay oras na para bumuo ng bagong sekta. Nako, Kuya Jack,
Kailangan nating isaalang-alang ng seryoso ang pangalan ng bagong sekta. Bagamat mababa ang husay mo sa pakikipaglaban, mayroon kang kahangahangang lakas sa pakikipaglaban. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang magiging assistant sect master kapag naging sect master ako, at iyon ay tiyak. Siyempre, kailangan kong ipaalala sa iyo na ang mga pangunahing desisyon ay gagawin ng sect master sa pagtatapos ng araw. Pagkarating ng lahat sa isang public square, Austin, masayang tumingin kay Jack habang nakatayo sila sa isang mataas na platform. Muli niyang binigyang diin ang katayuan ng isang sect master, sa takot na maaaring hindi maunawaan ni Jack ang paniwala. Napangiti ng nakakahiya si Jack sa sinabi ni Austin. Iyan ay tiyak. Ang assistant sect master ay may salitang assistant sa kanyang titulo, kaya natural para sa kanya na makinig sa sect master tungkol sa lahat ng bagay. Haha, mabuti. Buti na lang malinaw ito. Tumawa na naman ng malakas si Austin at parang sobrang confident. Samantala, ang 8 Panginoon ng kuta sa tabi nila ay nagsuot ng kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Magagalit si Austin kapag nawala siya sa posisyon mamaya. Tuwang-tuwa at kumpiyansa sa lahat ng bagay, pagkatapos ay nagtanong si Austin pagkatapos ng pag-iisip, Brother Jack, ano ang dapat nating ipandilon sa bagong sekta? Pakiramdam ko ay dapat tayong pumili ng isang nangingibabaw at matunog na pangalan. Kabanata 1875. Tungkol dito, sumimangot si Jack at nag-isip ng malalim. Bago magsalita si Jack, sinabi ni Austin, may suhestyon ako, Kuya Jack. Ang lugar natin ay siyam na hukbo, at sa tingin ko, pinakamainam na magkaroon ng salitang siyam, sa pangalan ng ating sekta. Ano sa palagay mo? Pinag-isipan ito ni Jack at dahan-dahang sinabi, pumasok kami ng aking mga tao sa lugar na ito upang maghanap ng mga paraan upang makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos. Kung pipiliin mo ang salitang siyam, pipiliin natin ang salitang Diyos. Paano ito? Bakit hindi natin tawagin ang ating sarili na Nine Gods Clan? Ano sa palagay mo? Nagliwanag ang mga mata ni Austin sa sinabi ni Jack, halatang nasisiyahan. Mahusay. Ito ay isang magandang pangalan. Maraming mga Fortress Masters ang labis na ipinagmamalaki ang iminungkahing pangalan. Austin took a step forward and announced, everybody, after discussion we've decided to call our sect, Nine Gods Clan. We hope that members of the 9 armies can get along in harmony with the members who came from the abandoned world, just like a family, become a collective group in the future. Stop mentioning that you are from another family or fortress, is that understands? Oo. Ang mga taong nakatayo sa ibaba ay sabay-sabay na sumigaw, at nakita nila na ang lahat ay tiwala sa pagtatatag ng bagong sekta. Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras, kung gayon. Simulan na nating ihalal ang ating sect master ngayon, na magtatalaga ng assistant sect master at ang natitirang mga elder. Inis na sabi ni Austin. Halatang gusto niyang kontrolin ang lahat ng kapangyarihan at natatakot na baka kunin ito ni Jack sa kanya. Hindi nakaimik si Jack, buti na lang nakapaghanda siya kanina. Kung ang matandang ito ay tunay na naging pinuno ng sekta, kailangan niyang panindigan ang kanyang mga opinyon sa tuwing mayroon siyang iilan sa mga ito. Ubo. Paano ito, ang ating mga kuta ang unang boboto? Ang kahon doon ay para sa kapatid na si Jack, at ang mga sumusuporta sa kanya ay dapat bumoto sa kanya doon. Ang kahon na ito ay para sa akin. Ang ating kuta ay dapat magkusa na bumoto muna. Umubo ng 2 beses si Austin bago siya idinagdag, ako nga pala ang first Fortress Master, at nasa first grade soul penetrating level ako, kaya may boto din ako. Iboboto ko ang aking nakababatang kapatid na si Jack. Para ipakita ang kanyang kagandahang loob, si Austin ay handang maglakad patungo sa kahon ni Jack para bumoto, at nagpatuloy pa nga siya. Sa totoo lang, talagang umaasa ako na si Kuya Jack ay maaaring maging sect master. Tutal, ikaw ang master sa mga masters, at mayroon kang walang limitasyong kinabukasan sa unahan mo. Maraming nagmula sa abandonadong mundo ang nakilala ang pandaraya sa mga salita ng matandang ito, at tiningnan nila siya ng masama. Gayunpaman, mabilis na pinigilan ni Jack si Austin. First Fortress Master, hindi mo na kailangan bumoto. I plan to cast my vote for you. Since you plan to vote for me and vice versa, why not the two of you as not cast? Ang ating mga boto. Haha. Oo, sigurado. Natawa si Austin bago niya sinabing, goodness, Kuya Jack, napakahinhin mong tao at napakataas ng tingin mo sa akin. Kabanata 1876. Haha. First Fortress Master, parang hindi bagay kung hindi kita iboboto gaya ng pagboto mo sa akin, kahit na ang galing mo sa pakikipaglaban. Humalaklak si Jack, masyadong mapagkunwari itong matandang si Austin. At nagulo ang isip ni Jack.
Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay na patuloy niyang idiniin ang kapangyarihan ng isang sect master. Hindi ito makikita ng matandang ito nang mahalal si Jack bilang sect master. Tulad ng hinula ni Jack, ang mga miyembro ng First Fortress Master ay bumoto para sa kanya, at wala sa kanila ang bumoto para kay Jack. Umubo ng kaunti si Austin bago sinabing, Jack, naniniwala ako na ang ilan sa iyong mga tao ay kwalipikado ding bumoto. Bakit hindi mo sila hilingin na bumoto ngayon? Ang unang Fortress Master ay medyo nakaramdam ng simpatiya. Kung tutusin, wala sa kanila ang bumoto kay Jack. Sige, pagkatapos, tumango si Jack bago sumenyas kay Alejandro at sa iba pa ng tingin. Hindi nagtagal, naglakad si Alejandro at ang iba pa para bumoto. Naturally, walang exemption, at lahat sila ay bumoto kay Jack. Matapos ang round of votes na ito, si Austin ay nagpanggap na nahihiya at awkward, na bumubulong, haha. Kuya Jack, ako lang. Bamantong hininga siya bago idinagdag, talagang nawalan ako ng sasabihin ngayon tungkol sa ating 9 Army. Dahil ba palagi silang nasa ilalim ng pangunguna ko? Tingnan mo sila. Hindi ba nila nakikita na masyado kang may kasalanan sa kanilang lahat? Pakiramdam ko, lahat sila ay nangunguna sa kanila. Boto para sa akin. Mapagpanggap pa siyang lumakad pasulong at nagsalita ng malakas sa mga tao, mga kapatid ng siyam na hukbo, paano kayo mag-aasal ng ganito? Ang mga boto ay dapat ibigay ayon sa kagustuhan ng inyong puso. Hindi lahat ay magagawa ninyo. Iboto mo ako dahil lang ako ang First Fortress Master mo. Si Brother Jack ay napakahusay na tao, at dapat din kayong bumoto para sa kanya. Natarante si Jack. Ang taong ito ay mayabang na lumapit at sinubukang ipangampanya ang mga boto para sa kanya. Sige, lahat, mangyaring ipagpatuloy ang pagboto at sundin lamang ang nais ng iyong puso, nakangiting sabi ni Jack. Di nagtagal, oras na para sa mga miyembro ng Whittemore Fortress na bumoto. Walang pakialam na ngumiti si Fortress Master Whittemore at naglakad pasulong para iboto si Austin. Natuwa pa si Austin nang makita niyang si Fortress Master Whittemore ang bumoto para sa kanyang sarili. Dahil ibinoto siya ng Fortress Master ng kanilang fortress, wala naman dapat dahilan para hindi siya iboto ng iba, di ba? Hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Kasunod ng Fortress Master Whittemore, ang mga elder ng Whittemore Fortress ay dahan-dahang lumakad at bumoto para kay Jack. Ang natitirang mga miyembro na nasa 5th grade Ultimate God level at pataas ay bumoto din kay Jack. Sa simula, naisip ni Austin na ang pamilya Whittemore ay bumoto para kay Jack upang protektahan ang karangalan ni Jack. Gayunpaman, nawala ang ekspresyon ni Austin nang ang lahat ng miyembro ng kuta ng Whittemore, bukod sa kanilang master ng kuta, ay bumoto kay Jack. Freak! Nangyayari ba ito dahil ngayon lang ako nangampanya para kay Jack, at lahat ng tao ay bumoto kay Jack pagkatapos makinig sa sinabi ko? Freak me! Ang mga tao na ito. Hindi ba nila nakikita na nagkukunwari lang akong mangampanya ng boto para sa kanya? Hindi ko sinasadya na iboto nila si Jack. Sa loob-loob na bulong ni Austin sa sarili. Hindi siya dapat, nagpanggap na nangangampanya para kay Jack at sinabi ang mga salitang iyon bilang pagkukunwari. Ang mga bagay ay pabor kay Jack dahil ang sinabi niya ay nakatulong sa pagkuha ng napakaraming boto para kay Jack. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1877. Matapos bumoto ang mga miyembro ng Whittemore Fortress, lumakad din ang Fortress Master ng Levine Fortress at bumoto para kay Austin. Sumili ang maliit na ngiti sa labi ni Austin. Naniniwala siya na ang mga miyembro ng Levine Fortress ay susunod sa kanilang Fortress Master at ibibigay ang kanilang mga boto sa kanya hanggat sila ay sapat na matalino. Iyon ang dahilan kung bakit siya nabigla nang ang mga miyembro ng Levine Fortress ay bumoto kay Jack sa halip. Kaya lang, nalampasan agad siya ng boto ni Jack at halatang higit pa sa kanya. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Austin at hindi alam ang sasabihin. Pinag-isipan niya ito at naglakad pasulong upang paalalahanan ang lahat na naruroon, lahat mangyaring tumingin ng mabuti at bumoto batay sa iyong mga kagustuhan. Ang kahon ng botohan para kay Kuya Jack ay nasa gilid na ito, at ito ay akin. Mangyaring pumila ng maayos, ang pila para sa Lance and Fortress sa likod. Gayunpaman, ang gayong paalala ay walang silbi hanggang sa wakas. Ang mga miyembro ng fortresses, bukod sa mga fortress masters, ay bumoto kay Jackie. Hindi lamang mas maraming boto si Jackie kaysa sa kanya, ngunit ang bilang ng mga boto na nakuha niya ay ilang beses na mas marami kaysa kay Austin. Madilim na lumiit ang ekspresyon ni Austin. Walang anino ng pag-aalinlangan, si Jack ay halatang magiging sect master. Lumapit si Jack kay Austin at pinaalalahanan siya, awkwardly umubo habang ginagawa niya, ahem, ahem.
First Fortress Master, tapos na ang botohan. Hihilingin ba natin sa isang tao na magbilang ng mga boto? Bahagyang kumunot ang gilid ng bibig ni Austin bago niya sinabing, kailangan pa bang bilangin ang mga boto? Halatang halata ang mga resulta, at kahit isang dummy ay alam kung sino ang nanalo. Sa hitsura nito, alam ng lahat na mas marami kang boto kumpara sa akin. Nang matapos siyang magsalita ay may naalala siya. Kung si Jack ang Sectmaster, hindi ba nabigyan ng kapangyarihan si Jack na magtalaga ng Assistant Sectmaster base sa sinabi niya? Agad siyang ngumiti kay Jack. Haha, tungkol dyan, Pavilion Master Jack, ngayong Sectmaster ka na ng Nine Gods Clan natin, sino sa tingin mo ang mas angkop na maging Assistant Sectmaster? Napaisip naman si Jack at sumimangot. Nakakabahala talaga kung sino ang magiging Assistant Sectmaster. Sa tingin ko ang pinakamasunuring tao ang itatalaga. Ano sa palagay mo? Halos magsuka ng dugo si Austin sa galit. Ang lalaking ito ay halatang sinusubukang supilan siya. Still, he was helpless and only could reply to Jack happily, obedient. I'm definitely obedient. On top of that, I used to be the first Fortress Master. I'm the one with the highest coherence and charismatic power. In the future, I will definitely assist you to manage the Nine Gods Clan well. Noon lang tumawa si Jack at napabulalas, natutuwa akong marinig iyon. Ibinabalita ko na ikaw ang Assistant Sectmaster ng Nine Gods Clan. Salamat, Sectmaster, sa iyong pagkilala. Pangungumbinsi ni Austin sa kabila ng kanyang kawalang kasiyahan. Wala na siyang ibang nagawa. Lubhang hindi siya nakaimik at hindi maintindihan kung bakit hindi siya iboto ng mga taong nasa tabi niya. Halatang binoto siya ng 8 Fortress Masters para bigyan siya ng mukha. Ang mga taong nasa ilalim nila na hindi bumoto para sa kanya ay malinaw na inabisuhan ng kanilang mga Panginoon sa kuta o hindi mangyayari ang ganoong sitwasyon. Ang totoo, ang mga tao mula sa 8 Panginoon ng kuta ay natarante rin. Hiniling sa kanila ng kanilang mga Fortress Masters na iboto si Jackie sa pulong kagabi ngunit hindi gaanong sinabi ang dahilan. Sinabi lang nila na malalaman ng mga taong ito ang dahilan sa lalong madaling panahon. Hanggang sa partikular na sandaling iyon, maraming tao ang nakatago pa rin. Sa dilim at walang kaalam-alam. Kabanata 1878, lahat, binibigkas ko na ngayon na si Jack ang master ng ating bagong sekta, Nine Gods Clan, at itinalaga niya akong Assistant Sectmaster. Sana lahat ay sumunod sa kanya at magtulungan ng husto para palakasin ang ating sekta. Anunsyo ni Austin habang pasulong. Anyayahan natin ngayon ang Sectmaster ng Nine Gods Clan, Pavilion Master Jack White, na magsalita. Nagpalakpakan ng lahat, lalo na ang mga sumunod kay Jack mula sa abandonadong mundo. Tuwang-tuwa sila, kahit na hindi nila alam kung paano naging bagong Sectmaster si Jack at kung paano niya nakuha ang mga boto ng iba pang mga kuta. Lumakad si Jack ng 2 hakbang pasulong at malakas na sinabi, tama ang Assistant Sectmaster, pamilya na tayo mula ngayon. Dahil ang bagong sekta ay kakatatag pa lang, gagawa tayo ng Unitary Token at Disciple Clothes para sa lahat. Siyempre, sa tingin ko lahat ng tao ay makakapili kung gusto nilang magsuot ng mga damit na ito, pero sana ay dalhin ng lahat ang kanilang mga token sa tuwing aalis sila sa clan. Pinag-isipan ito ni Jack bago idinagdag, sa sandaling ito, ang mga nasa first stage na Souls Penetrating level, bukod sa Assistant Sectmaster, ay magiging mga elder ng ating sekta. Ang mga makakamit ng ganoong husay sa pakikipaglaban sa hinaharap ay magiging ating Petronas. Ang 8 Panginoon sa kuta ay natuwa nang marinig nila ito. Nakarating na sila sa first stage soul penetrating level, at naging elder na sila ng clan sa sandaling iyon. Agad na kumunot ang noo ni Austin nang marinig ito at sinabi kay Jack, Pavilion Master, bukod sa akin, walang ibang nasa first stage soul penetrating level. Ang iba pang Fortress Masters ay nasa 9th grade Ultimate God level. Ibig bang sabihin nito ay wala ng mga elder ngayon? Magkakaroon lang ba tayo ng mga elder kapag nasira na nila? Gaano katagal tayo maghihintay hanggang sa first grade? Antas, napangiti si Jack at hindi sumagot sa sinabi ni Austin. Sa halip, kumuha siya ng papel na inihanda niya kanina at binasa ang nilalaman, lahat ng elder ay magkakaroon ng parehong kapangyarihan, at ang kanilang mga pangalan ay hindi nakalista sa pagkakasunod-sunod. Ang unang elder ay ang Fortress Master ng Whittemore Fortress, Kieran Whittemore. Agad namang naghiyawan at nagpalakpakan ang lahat. Lalong nagdilim ang mukha ni Austin nang makita niyang inilabas ni Jack ang papel na iyon. Sa kung paano kumilos si Jack, alam ng lalaking ito noon pa man na siya ang magiging Sectmaster. Isinulat pa niya ang listahan pagkatapos isaalang-alang kung sino ang magiging una at pangalawang elder. Ang pangalawang elder ay ang Fortress Master ng Levine Fortress, Dominic Levine. Ipinagpatuloy ni Jack ang kanyang anunsyo.
Kaya lang, ang mga master ng kuta mula sa natitirang 8 kuta ay hinirang bilang mga elder ng bagong sekta. Mali ito, hindi ba sinabi ni Jack na ang mga nasa first stage soul penetrating level lang ang kwalipikadong maging elder? Hindi pa ba nakakalusot ang 8 sa kanila? Bakit sila itinalaga bilang mga elder ng ganoon na lang? Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Austin, at labis siyang naguguluhan bakit pakiramdam niya ay may tinatago ang lahat sa kanya at tanging siya lang. Whoosh! 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 Gayunpaman, isang miyembro ng 9 Army na kanilang ipinadala, na nagbabantay sa tuktok ng bundok sa hindi kalayuan, ay mabilis na lumipad sa mga sandaling ito. Ito ay masama! Ito ay masama! Ang mga miyembro ng Blood Stalwart Pavilion ay lumilipad, at mabilis. Ano ang dapat nating gawin? Bulalas ng galit na lalaki sa sandaling dumating siya. Bagamat alam nilang hindi ito bibitawan ng mga miyembro ng Alyansa Guard, hindi nila naisip na magpapadala sila ng mga tao ng ganoon kabilis. Ang gulo, nagkakaproblema. Tayo. Kabanata 1879. Ang ekspresyon ni Austin ay nabaluktot sa takot sa balitang ito, ang sekta ay nabuo pa lamang, ngunit bago pa niya ma-enjoy ang kanyang bagong posisyon bilang Assistant Sect Master, may dumarating na mga lalaki mula sa Blood Stalwart Pavilion. Tapos na tayo. Ang isang elder na katatapos lang mahirang ay ganoon din ang takot, at ito ay kitang-kita sa pamamagitan ng kanyang madilim na ekspresyon. Ang kabuuang lakas ng labanan ng 9 Gods Clan ay tumaas ng husto at mas marami silang tao na nasa first grade soul penetrating level, ngunit ang Blood Stalwart Pavilion ay may 2 master na nasa third grade soul penetrating level at 3 na nasa first grade soul penetrating level. Ang sekta na ito ay mayroong 170 hanggang 180,000 tao, at marami sa kanila ay nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Paano nila matatalo ang hukbong ito? Lahat, huwag magpanik. Si Jack lang ang nanatiling kalmado at mabilis na nagtanong kay Austin, Assistant Pavilion Master, alam mo ba ang partikular na sitwasyon ng Blood Stalwart Pavilion? Baka mahawakan natin sila. Si Austin, na nabigla pa rin, ay agad na sumagot, hindi namin sila kakayanin. Mayroon silang 2 master sa third grade soul penetrating level at 3 na nasa first grade soul penetrating level. Sa mga nakaraang taon, hindi namin kinaya ang 3 iyon sa first grade soul penetrating level, lalo pa yung 2 nasa third grade soul penetrating level. Nang matapos si Austin, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na lumilipad mula sa malayo at kinuha ang isang malaking lugar. Pavilion Master, makakatakas ba tayo? Malaki pa rin ang mawawala sa atin kahit na mangyari iyon, dahil maaabutan tayo ng 2 master mula sa kanilang panig, ngunit ang ating bagong nabuong sekta ay mapapawi kung hindi tayo tatakbo para dito. Kumbansihin ni Austin si Jack pagkatapos mag-isip. Napangiti si Jack matapos marinig ang tungkol sa Blood Stalwart Pavilion. Haha, Assistant Sect Master, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi pa tayo dumarating sa sitwasyon na kailangan nating tumakas. Pagkatapos ay lumipad siya sa langit at malakas na sinabi, lahat, ngayon ay isang pinagpalang araw dahil ang mga miyembro ng Alliance Guard ay dumating na may dalang magandang regalo sa sandaling nabuo ang ating sekta. Kamakailan lamang, lahat ay nagsasanay ng husto, at nakita kong marami na ang nagkaroon ng mga tagumpay sa kanilang kahusayan sa pakikipaglaban. Ay enjoy natin ang pagdanak ng dugo pagdating nila. Nagulat, dali-daling lumipad si Austin para hikayatin si Jack, sigurado ka ba, Pavilion Master? Hindi natin magagawa iyon. Ang kalaban ay may 2 master sa third grade souls penetrating level. Maging ang unang elder ay lumipad pataas at sinabi kay Jack, Pavilion Master, talagang nakikipag-away ba tayo? Bagamat wala tayong masyadong tao na nasa first grade soul penetrating level, mayroon silang mga taong nasa third grade soul penetrating level, at 2 sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang pakialam na sumagot si Jack, makinig kayong mabuti, lahat, ipaubaya sa akin ang 2 iyon sa third grade souls, at ipauubaya ko sa inyo ang iba. Simple lang dapat iyon, tama. Puno ng malamig na pawis ang mukha ni Austin, at pilit niyang ngumiti, Pavilion Master, hindi magiging madali para sa atin na hawakan ang iba. Mayroon silang 3 tao na nasa first grade soul penetrating level. Haha, ano ang dapat ikatakot? Hindi ba't ang ating mga matatanda ay nasa first grade soul penetrating level din? Tumawa si Jack, at isang malakas na alon ng aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang nakakatakot na pagbabago-bago ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng mukha ng maraming tao dahil sa takot. Nasa first grade souls penetrating level din. Ako. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1880.
Talagang nasa first grade soul penetrating level na siya. Huminga ng malalim si Austin nang makita si Jack. Si Jack ay nasa 7th grade ultimate god level lamang dati, at tinansya ni Austin na kakaiba para sa taong ito na makapasok sa 8th grade ultimate god level kahit na nagsanay siya ng husto kamakailan. Gayunpaman, hindi siya tugma sa mga master sa 3rd grade soul penetrating level. Gayunpaman, si Jack, na nasa harap niya, ay tiyak na nasa 1st grade soul penetrating level. Sigurado siya na kung gusto siyang patayin ni Jack, magiging kasing dali lang ng pagputol ng gulay. Natuwa si First Elder Kiron sa katotohanang ito. Ang galing nito, haha. Kung ganoon, malalabanan natin ang labanang ito sa kanila. F***, makakakuha tayo ng maraming kayamanan pagkatapos silang patayin sigurado. Lumipad din ang pangalawang matanda, at ang pananabik ay nakasulat sa buong mukha niya. Gusto niyang subukan ng husto ang kanyang lakas sa pakikipaglaban dahil katatapos lang niya, hindi inaasahan na iyon ang pagkakataong subukan ang kanyang mga kakayahan ng ganoon kaga. Lubhang natulala, lumunok si Austin at nagtanong, bagamat medyo nanginginig, nakarating na ba kayo sa first grade soul penetrating level? Masyado. Syempre, hindi na kailangang mag-alala. Kung kaya ng Sectmaster ang dalawang iyon sa 3rd grade soul penetrating level, hindi lang tayo mananalo, kundi magkakaroon din tayo ng napakalaking tagumpay. Ang pangalawang matanda nakangiting masaya. Pinag-isipan ito ni Jack at sinabing, nga pala, hindi na kailangan para sa inyong lahat na nasa 1st grade souls penetrating level na sumama sa labanan sapat na kayong 4. Syempre, ang ilan ay maaaring makalabas ng buhay, nakikita kung gaano karami ang mayroon. Higit pa rito, may kagubatan doon, at sigurado akong ang ilan sa kanila ay makakatakas sa alyansa, sitwasyon natin ngayon. Nagningning ang mga mata ng unang matanda nang marinig niya ito. Tama. Pavilion Master, tama ang iniisip mo. Lahat kayo ay talagang nakalusot. Hindi pa rin makapaniwala si Austin at naguguluhan. Oo, lahat tayo nasira. Noon lang nagpaliwanag si Kiron sa kanya. Alam mo ba kung bakit napakabilis na makalusot ang aming Sectmaster? Hindi lang siya sobrang galing, kundi isa rin siyang 3rd grade premium alchemist. Sa buong mundong ito, dapat siya lang ang 3rd grade premium alchemist. Assistant Pavilion Master, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi magiging isyo para sa ating sekta na lumawak kung bibigyan tayo ng oras. Aking mga bituin. Tama ba ang narinig ko? Isang 3rd grade premium alchemist. Nagulat na naman si Austin. Hindi nakakagulat na ang mga miyembro ng lahat ng 8 kuta ay bumoto kay Jack. Lumalabas, si Jackal ay isang 3rd grade premium alchemist. Mukhang palihim na pinainom sila ni Jack ng pills. Paano pa kaya silang lahat ay nakalusot? Kinailangan niyang aminin na ang mga 3rd grade premium na table task ay mahalagang bagay mula sa langit para sa mga tao sa 9th grade ultimate god level na gustong makapasok sa 1st grade soul penetrating level. Pavilion Master, tapat ako sa iyo, nalungkot si Austin sa hindi patas na hindi niya natanggap ang mga benepisyong ito. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.